Flood control lang, yan ang maniwala Wag ka lilipat kung wala ano, dito lang tayo sa pag-uusapan natin. kayo, hindi po nila makokontrol yan. The same goes for for the people who we do not agree with. No? Halimbawa, sila Zubiri ngayon, tsaka sila JV, medyo gumigitna ng konti. Tao po yun. Huwag naman po nating balahurain, hindi Ayaw ng nababalahura, ayaw ng nababash ni Boss Jimmy Bondo. Boss, lumagay ka sa sitwasyon na yan eh. Miski naman yung ibang mga kasama mo dyan sa DDS, no? Mas grabe pa na mga mambalahura yung mga kasama nyo sa DDS. Yung Eloy Bugres nga eh. Di ba? Kahit wala namang kaalam-alam sa politika eh. Sali, basta, mambalahura ka dyan. Balahurain mo yung kumukontra kay Duterte. Di ba? Kahit wala namang alam sa politika yun, ha? naman kailangan gawin yun. Malay nyo, pagdating ng araw, pumanig din sa atin, no? Right now, siguro, talagang totoo yung sinabi ni Mings na nananalangin siya at meron siyang napagtanto-tanto. Ayan po natin siya kasi journey niya yun eh. Yun yung journey niya no, bilang tao. No? Si Senator Loren, isipin nyo naman po, nanindigan lang siya sa paniniwala niya. She doesn't have to be right. Si Senadora Loren Legarda. Yung ano ba tawag doon? Supporting artist ho, mga kababayan. Supporting actress ni Pia Cayetano. Kasi si Pia Cayetano ang pinaka main o lead actress ho. At ang supporting ay si Loren Legarda. Nakiiyak na din. Right or wrong, it doesn't I don't think there's absolute right or wrong in senatorial factions. Meron bang right and wrong doon? Wala naman po. Kawawa naman, oh. Pati ba naman mga larawan sa pero kasi ang sa akin, ang view ko doon pader nila yun eh, 'di ba? So kung gusto nilang ibaba yung tsaka yun yung paniniwala nila eh. Na dati si Loren Legarda is empowered woman. Kaso, sir, wala nahalata nila yung kilusan galawan. Tapos yung anak pa, may kinasasangkutan pa na 24 billion sa Department of Energy. Talagang mayayari, sir. Diba? Talagang may kalalagyan. Ang si Loren Legarda. litrato ni Loren, wala po siyang magagawa, wala rin tayong magagawa. Pero yung meaning behind that, yung pagbaba, parang inappropriate. Pero again, karapatan po nila yon. Galangin na lang Meron pang inappropriate ha. Yun yung paniniwala at nakikita nila po natin. Pero suportahan po natin si Senator Loren Legarda, no? Tapos si Senator Chis Escudero, napatunayang tama pala. Tama naman pala yung interpretasyon niya ng forthwith na dapat naman pala. Sandali. Kayo lang na mga DDS tsaka yung Korte Suprema, no, ang naniniwala diyan. Hindi kami bondok. Kasi kami, kung ano yung nakasaad, lalong-lalo na ho ako, mga kababayan. Meron ako mga nakakasamang araw-araw na isinilang po na ang kanilang pananalita, naririnig, sinasalita, simula nung isinilang, ay Ingles. Hindi ganun ang paniniwala nila na ibig sabihin ng forthwith. Ang paniniwala nila na ibig sabihin ng forthwith ay dali-dali, agad-agad. Hindi dapat mapigilan. No? Mga Amerikano, yung mga kasamahan namin dito, mga Amerikano, mga Australiano, mga Canadian, simula nung ipinanganak yung mga yan, no, English. Kaya nga nagulat sila eh. Hindi ko na nga lang dapat sasabihin na, yan yung sabi ng Supreme Court namin eh. Hindi ko na dapat sasabihin, no, bakit? Parang nakakahiyan. Supreme Court ng Pilipinas yan. Forthwith, hindi agad-agad. Kabaliktaran. Nakakahiya lang ho, mga kababayan. Di ba? Tsaka, since nabanggit mo na yung forthwith, Jimmy Bondoc, no? Siguro, kaya natatakot kayong mga DDS na humantong sa Senado. Etong impeachment ng Vice Presidente. Kasi nga po talagang nag-uumapaw yung ebidensya. Nakita naman po natin, hindi kinakaya ng pagbubuhat lang po.
kinailangan pang gumamit ng kariton, mga boss chief amo, sir, para yung mga ebidensya laban sa Vice Presidente ay umabot o maipasa doon sa Senado. Di ho ba? Nag-uumapaw mga bossing. At ako ho, naniniwala ako na yung mga ebidensyang ipresenta nila ay dapat pag-aralan at tignan talaga at imbestigahan. O, aralin, no? Alamin, i-hearing. Bakit po? Simula pa lang po sa umpisa, 'di ba? Talagang inilalatag na nila sa Kongreso pa lang ho, mga kababayan. Inilalatag na po nila. Hindi ho ito kagaya ha ng diskarte ng Vice Presidente na, "Oh, eto na, iimbitahan ka namin dito para eto, makapag-ano ka, makapagpaliwanag ka." Tapos ang ginagawa o ang hakbang ng Vice Presidente ay iwasan po na sumagot doon sa impeachment. Ilan po 'yan? Halos wala silang maisagot with matching, 16 na mga lawyer pa yung ano nila, yung, hinire nila. 'Di ho ba, mga kababayan? 16 na lawyer, biruin niyo po 'yun. Hanggang ngayon, wala tayong marinig na paliwanag galing sa kanila. At eto pa ho, sinasabi nila, reading-ready, handang-handa na ho sila, mga boss chief amo, sir, doon sa impeachment, doon sa Senado. Pero pagdating naman po sa ibang banda, nagsusumbong naman po sa Supreme Court para wag naman matuloy, mapunta sa Senado yung impeachment. Kaya po nasasabihan na uto-uto yung mga DDS dahil po diyan, 'no? Papaniwalain sila na, ready na tayo, maririnig niyo na yung aming mga, depensa doon sa Senado. Pero bigla mong maririnig, mababalitaan na ang Vice Presidente humihingi ng saklolo sa Supreme Court. Eh, di ang gulo ho, ang gulo, 'di ba? Hindi ho yata maintindihan 'yon nung mga inuuto ng mga DDS. Pagka tinanong mo sa kanila, sasabihin, "Ay, hindi totoo 'yan. Walang gano'ng nangyari, hindi nagsumbong si Sara Duterte sa Supreme Court." Ganyan po sila, mga kababayan. 'Di ba? Tsaka ako ho ay naniniwala na itong sinasabi na kapagka natuloy ang impeachment ho, mga bossing, ay naku, magpapasukan ng investor lalo sa Pilipinas. Bakit, mga kababayan? Simple lang. Ang mga negosyante, ang mga investors ho, mga boss chief amo, sir, gusto niyan malinis na gobyerno. Ayaw niyan nung mga korap na mga bansa ho.